Title sa itong mensahe, do we really love the Lord enough? No? Kita rin maka tubag anak. Ay bisan pag usaw na itong ingon nga, I love you Lord, pero kutong rin sa pulong. Why action? Kung sa Bible, if you love me, keep my commandments. No? Kung imo kong gigugma, tumana ang akong mga sugod. Do we really love the Lord enough? Doon pila ka mga butang na itong pagkashiran karon about sa itong pagigugma. No, outward manifestation na gigugma gid atong tinuray ang Ginoo. Gigugma gid atong tinuray ang Ginoo. Number one, do we really love the Lord enough to read His Word? No? Do we really love the Lord enough to read His Word? Importante kayo. Ato may nasbutan sa atong school gay na dili basta-basta kining libro nga gihatag sa Ginoo din nato, din siya ordinaryo lang ako. Now, ang author ani is God. Naagya po ng iyang presensya, na ang life. So, kung atong higugma ang Ginoo, no? Kailangan atong basahon. Atong basahon ang pulong sa Ginoo ay Psalm 119, 105. So di na to, at sa kung hindi na to ibutang sa suot. Ang Bible, ang pulong sa Ginoo. Psalm 119, 105. Pero 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang pulong sa Ginoo, painumdum nato na lampara sa atong tiil o iwag sa atong agianan. So kung ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, ngit-ngit ang atong kinabuhi, ngit-ngit ang atong pagalakuan. So may puruhan nga masaad ta, may puruhan nga di magkadimao ang atong kinabuhi tungod kay waylight. Wala ang iwag. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. The good reading of this world is found in God's word. Naataning kalibutan na grabe ang buhat sa dautan. Grabe ang buhat sa kangit-ngit ng kalibutan na. But the good reading of this world is found in God's Word. Samtang naapataning kalibutan na nagkinahanglan ta sa pulong sa Ginoo kining Bible. Kaya naa na ito makaplagan diri kung saan na ito paglakaw diha sa kahayag. Kaysa ako nang ingon ganyan sa Psalm 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Na samtang natin ngit-ngit kayo ang kalibutan, maglakaw ta na ay iwag. Makakita ta sa dalan na atong gisubay na makahibaw ta nga kana diha dapita delikado na di ko moagi diha di ko mulakaw diha sa mga maagi ng anang dalana kung kinahanglan ari ko diri kay nakita nako nga dunay maayo nga agian diri no makahibaw ta nga deep end na siya diha dapita na dalan so ay kaagi sa pikas pero kung may light why iwag sa dalan masaad kita delikado mahagbong ta sa bungaw muna importante kayo ang pulong sa Ginoo kung mahal na to ang Ginoo basahon na to ang iyang pulong no paminaw na to ang iyang pulong diri nato kung may talab na to ang Ginoo pero ito maminaw niya ang Ginoo sige awit ya kita wa ila tagingol-dingol sighatag instruction, sigmaymay ang Ginoo na to, sighatag ugiya na to, kung saan pagkinabuhi na mayo. Pero kita, maglakaw tayo ng dala, di lang tawanan. May nungdong ang Ginoo kung okay na nga itong kinabuhi, o di na maayo na itong kinabuhi. Pero okay gali may pulong sa Ginoo eh. Hindi nga ta ako'y magbuot. Kung sa idikta sa akong kasing-kasing, may akong buhaton. Kung asa ko masaya, anto ko. Masa na ko feel na happy ko, wala kong buhaton. Samtang natin ang kalibutan na pahimusta, samtang buhi pa kay
mamatay ito, wala ligaw-ligaw. No? Kung ba itudlos Ginoo lang ito? Eh, now, the good reading of this world is found in God's Word. It tells of God's love. It tells of God's love. Makahibaw ta kung unsa ka laom ang gugma sa Ginoo dinhi nato. Nakahibaw ba ta na kung unsa ka laom ang gugma sa Ginoo nato? Kinsa man ta nga gugma mo sa Ginoo? No? Kinsa man ta nga gugma sa Ginoo? Kitang rin, madato, mapobre, maarang-araw, now, or kaya mabata, matiguang, patas ta sa tubangan Ginoo. We are all sinners in the sight of God. Bisag ikaw pa'y pinakadatos, o ang tao pa'y pinakadatos tibok kalibutan, we are all sinners in the sight of God. Kung makilimos, o pinakapobre ka na tao sa tibok kalibutan, parihan na sa tubangan Ginoo. Ang dako kay bili sa Ginoo nila to. Kita. Ang kalag. Bilinhon kay nas Ginoo, di mo sugot ang Ginoo. Nga moadtong impierno ang atong kalag. Nga moadto tag impierno. Wala ni pakwartahay, may padatuay, may palabuanay kung sa status sa inyong ginabuhay ni kalibutan. We are all sinners in the sight of God. Kung kayo magkasasala man ta, impierno hulong ta. Pero because of God's love, no, iyang gihatag ang iyang bugtong anak, gipabatik niya nato nga kita bililhon kay taniya, gigugma taniya, ug iyang gibuhis ang iyang kinabuhi ito sa cross sa Calvary, karon kita maluwas. Inuklugi ang kaluwasan nga itong nadawat. No? Inuklugi na ito ang kaluwasan nga itong nadawat, yes, Ginoo. Iya gihatag free ang salvation na human taning kalibutan na wadto tag langit human sa itong kamatayon. Naklugi ang umas Ginoo. Yang Ginoo din nato di takos si gumaw. Takos gumaw ang Ginoo. It tells God's love, it tells God's grace. Diya sa pulong sa Ginoo, may bawa na ito kung usa. Importante ang grasya sa Ginoo. Naalam ba karon ning kalibutan na di ta kapanganti nga okay ra itong kinabuhi. Di ta kapanganti nga pabiling gihapon sa pangalaga sa Ginoo. Magpabiling dala sa Ginoo only by the grace of God. Only by God's grace. Naata ning kalibutan na nakapangalaga gihapon. Kaya kuha pa ang grasya sa Ginoo, lugar talangyan. Lugar talangundang, lugar talangikoy. Yung tungod sa grasya sa Ginoo nato nakita na siyang pulong. It tells us God's Son. No? Ang pulong sa Ginoo may nagbaybaw na ito nga Jesus Christ ang ngalan sa atong Savior. Nga Jesus Christ ang ngalan sa atong Diyos. No? Si Jesus Christ ang ngalan sa atong Diyos. Dili ino nga laig pamaagi, lain ang kaluwasan. Ang kana nga ngalan mo ay atong kaluwasan si Jesus Christ. No? I-introduce na to. Makita na to sa pulong sa Ginoo sa itong pagbasa. Muwa man dahil lain paagi sa kaluwasan, ang ngalan mo dahil ni Kristo. No, ang ngalan mo dahil ni Kristo nga naman kasi siya ang Diyos na gilansang sa cross na way sala. Aron kita makabato ng kaluwasan. Nga kanang ngalana, muna ang ngalan na naghatang na sa paglaom. The name of our Lord Jesus Christ. Why laing ngalan nga itong i-exalt? Why laing ngalan nga itong i-isa? Why laing ngalan nga itong simbahon? Why laing ngalan nga itong pasidunggan ug lubdan ug tagaan nato sa tibuok natong kinabuhi? So we have to read the Word of God. Ato basahon ang pulong sa Ginoo. So
So number one, because the good reading of His Word is found in God's Word. Then yes, His Word is a lamp. No, ang pulong sa Ginoo is lamp. A reading lamp, God's thoughts revealed. A heating lamp, one's cold hearts. Miner's lamp, suitable for the deepest pit. A night lamp shines into darkness. A safety lamp never leads astray. So, importante kayo ang kahayag niya sa pulong sa Ginoo. So, do we really love the Lord enough to read His Word? And number two, to go to His house. Do we really love the Lord to go to His house? Hebrews chapter 10 verse 25. Tanawa, Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 verse 25. In the Bible, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Not forsaking, dili gid undangon ang panagtigom. Sa pagsimba sa ngalan sa Ginoo. I know that there are many who do not like to go to the house of the Lord, but I believe if a person loves the Lord, they'll want to be in His house when the services are taking place. Inong talab na ito, Ginoo, pinitaw simba. So, ito pag love sa Ginoo, galing di tagalan, mamino sa pulong, di tagalan, maging fellowship sa katawhan sa Ginoo, di tagalan, maging fellowship sa Diyos. Kung na yung ginayo, undangan ninyo, kung mahal ko ninyo, magtigong, hindi undangan ang panagtigong. No? Muna panahon sa pagsimba, time na sa pagsimba. No? Panahon sa pagsimba, ihatag na nato sa Ginoo. No, ihatag na to sa Ginoo ang oras pag-worship niya. Ako muna, Lunes ngadto sa Biyernes, ipatrabaho sa Ginoo ang tao. Ni kay sikay ang Ginoo ang tao para sa Ginoo. Pero musimba lang birthday, musimba lang may namatay. Musimba lang kay himong sponsor na kasal. Okay. Unang adlaw sa simana, iya sa Ginoo. No? Iya na. Iya na. Di gano'n na ito ko. Hadlok kita mo absins trabaho niya. Hadlok kita mo absins trabaho pero sa absins simbahan, dito mahadlok. Nga itong mahadlok. Ano man kaya nga itong gialagaran na di makita. Tag-iyas tanan. Pwede tanang mga butang ni mo instant biya na rin na huwag tanan. Magtanaw na ka itong bagyo sa Luzon, magtanaw ka ba mga butang na haguan sa tao. Kasi butang tagsakyan na niya, natahan na itong kuhan, pero ibutaw, banlas lang kausa. Yung tinatuloy kay Sika yung data. Banlas lang kausa sa bagyo. Baha. Magkanang ba 50 kamot na mga ito. Sa kaidlap lang. Nawa man. Pero siya tag-iyas tanan. Kung pwede niyang kwaon ang mga butang na naadyan na to, mga importante na naadyan na to. Kaya sa'yo, hadlok ito sa tunga mo. Hadlok ta mo absent, hadlok ta kuhan, hadlok ta kasampan, kung Ginoo, ang lagwari, salig, busado ko ng tao, porque huwag makita ang Ginoo. Pero pwede mahimo sa Ginoo. Kung talaw na to ang mga kuhan, kaya mga pahitabo, grabe, masuko ang Ginoo. Grabe masuko, mo siya angay na itong alagaran. No? Yang lindot yun, di lang kayo nialagad, nisimba ka Ginoo, out of fear, kundi because of love. No, angay na ito kahalo ka ng Ginoo, pero lindot yung kayo nga nihimo ka na, dili kayo nahadlo ka. Di kayo nagtulad lang sa kahalo.
Tungod kay gihigugma nimo ang Ginoo. Ug gihigugma na to ang Dios. So it is God's house that the Christian is fed. Makakauntas pulong sa Ginoo samahan ni ay wali. Nay maghungit na to sa pulong sa Dios. O nay nagtukaw og andam sa pulong sa Ginoo matag Domingo para ihungit sa Kristohanon. Kita pa hungiton, kita pa dili. Kung ang pastor nagtukaw og andam para pagkaon sa mga kamino ni Kalibingo, pero italaan mo, bakanting likuranan. Kaya gipili ang mabutang sa kalibutan. No? Diha sa balay sa Ginoo makakaon ang mga Kristohanon, ang mga karniro. In God's house that the Christian is fed. It is in God's house that the gospel is preached na ang pagwali. It is in God's house that the songs and testimonies are given. It is in God's house, it is in God's house that sinners are saved na may pagwali sa kaluwasan. Dili ang house o ang simbahan mo'y makaluwas. Kung dili, kung naa ka diha, simba ka, mawali ni mo diha ang pulong sa Ginoo ang kaluwasan. Dili kay naluwas ka, kay simba ka. Kung dili, naluwas ka tungod kay gi-introduce diyan nimo nga ang salvation only by faith in Jesus Christ. Di gina nato i-divert. Di gina nato i-divert. Sometimes, marong na ang paghatabag. Marami na ang simbahan mo'y makaluwas. Si Kristo mo'y makaluwas. Si Kristo. Kaya si Kristo mo'y gilansang sa cross. Ang pagbayad sa atong mga sala. Kung ang resulta na, mauna ang simbahan kay mo lang ibayad. Muna nga ito introduce na ngalan sa kaluwasan din ang simbahan, si Kristo. Kung sa mga magwali nga, ang simbahan may wali. Gusto kayo ikot sa simbahan? Prangka mga istorya. Ano mga simbahan magilansang sa cross? Si Kristo. Si Kristo may iwali na ito. Isa'y sige tagdukdok simbahan, kami ang tinawag simbahan. Outside sa aming simbahan kung ubiyan mo. Di na mo maluwas sa langit. Di na mo malangit, imperial mo. Pusa. Ang simbahan resulta na sa kaluwasan ng yata sa Ginoo nato. Munang iwali ang Savior. Diha sa simbahan sa Ginoo, diha sa panimalay sa Ginoo, na ang pagwali sa ngalan sa atong Savior, na diha pagwali sa kaluwasan. Dili kayo kumusuon ka simbahan, maluwas ka. It is in God's house that meets with His people, the body of Christ, the saved people, the pure Christians, redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Naadi ang magtapok. Magtapok niya ang church. Do we love the Lord enough to go to His house? Kita na tubagan na. No? Kita na tubagan na. Di na kinala, dahon ba? Di na kinala, hakuton ba ka? Mahal na hakuton ba ka? Tagpon ka simbahan, alapon ka pirmi, tinumduman ka, tagpon ka, tungkol ka sa iyong balay ka Domingo, pinumba, Sabado, tuon ka, simba na kong mahal, ikalimot, mahal ang mga bagpulang, tugdugay na sa itong gustuhan mong ginabuhi. Yang dahon magyapot at simba. Yang mayota, I love you, Lord. Kung mahal ni mo ang pagka, wag, di na kaginan ng pinumduman, maguna pa magaling ka. How good. No?
Higugma ni mo, ya kalintan. Kaya na pagkadahon na. Dahon na, simbataw ma. Nung love na ito ang Ginoo, niya. Ang dahon pa ta, tingnan na ang dahon ay. Unat mo nga ita. No? Do we really love the Lord enough to read His Word, to go to His house, to love His people? Number 3, to love His people. In 1 John chapter 4, verse 11, 1 John chapter 4, verse 11, to love His people. Verse 11, yun ang Bible, verse 11. Beloved, if God so love us, we ought also to love one another. No? Beloved, if God so love us, we ought also to love one another. The Bible teaches that it is impossible for God's people to have misunderstandings. But they are certainly not to have hatred for one another. Di maginaklikayan, bisang Jesus panimalay. Maupod sa ato, igsuon sa pagtuon, naagi na yung misunderstanding. Hindi ta pareha guna-una, hindi ta pareha prinsipyo, hindi ta pareha kinaiya, hindi ta pareha temperament. Naagi na yung misunderstanding, pero kalang pagbilungta na iba. Hatred, bitterness sa imong isig katao, sa imong isig Kristohano. Yang may yung tagigugma na ito ang Ginoo, yung Ginoo, paano kayo kakigugma ng tao ngayon ko nakita? Ako rin, noon mo ka magkita na ako, yung may yung kag I love you. Tigugmaan ng tao ngayon ko nakita, sama sa pagigugma na ako. No, mayroon tayo love you, Lord. You know, kana din nakita nimo, imo din ang kaligugutan. Na imo nang magakos, imo nang mahikap, imo nang mataga ang pagkaon. Kung imo nang mataga ang tabang, kung kinahanglan ang tabang. Di mo nga nang gidungtan. Okay wala yung misunderstanding, naman ginay magkausay, magka-laylay ng kuwan ba? Yung ka lang magdumot ba? Di mo to ang Ginoo nga igugma na to siya eh. Kung nagdumot sa to isig katao, nagdumot sa to isuhod sumbahan. Huh? Na ang pagtinabangay, na ang pagsabtanay. Okay, dili inalaba. Sometimes siya matumba, sabangan na to. Sometimes kita po matumba, kita nagkataba ka niya, mataba po siya na to. Dili kaya, may kontra mo na, may misunderstanding. Pikat ni mo, mayra. Nainitabo ng pikat ni mo, mayra ni mo din eh. Asa ito napakita ang mga. Yung ang Ginoo, na kung nga ito siya gihugma, we have to love His people. Lumaw na ito. Agos mo na, ang bukat o disod kayong pagbuhato ng pahigugmano, kanang buhatan ng pagdimayo. Sa'yo naman pahigugmas tao na maayo rin na ito. Buhatan ng pagdimayo, disod pahigugmano, pero kinahanglan natin higugmaon, kaya mo may kuwas Ginoo. Hatred, bitterness, makadaot na ito sa tongkol. No? Kung saan na makadaot sa tongkol. Ya, di po malipay ang Ginoo. So we have to love one another. Kung sa inyo sa Bible, sa kong ibasa ganina, Beloved, if God so love us, we ought also to love one another. We have to love one another. Do we really love the Lord enough to read His Word, number 1? To go to His house. Ikatulo, to go to love His people. Ikaupat, to seek His blessings. To seek His blessings. Ephesians chapter 5 verse 18. No, kanang pagpangita. No, atong pangitaon ang panalangin sa Ginoo. No, kung siya di ganahan panalangin, pinindot ng panalangin na. So kinahanglan, you have to seek God's blessing. Ephesians chapter 5 verse 18. Yun ang Bible, verse 18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Be not drunk with wine. Yun ang Ginoo. But be filled with the Spirit. It is easy to say that we love Him, but I wonder how many of us love Him enough to have Him fill us with
is Holy Spirit and to let the Spirit take control of our lives. Mo nang blessing nanindot ka sa Ginoo kanang magpakapuno ka. No, magpakapuno ka sa balang espiritu. Tinuray nga higugma sa Ginoo nga. Tinuray nga kuan sa Ginoo. Nahigugma dia sa Ginoo. Ang pagkapuno sa balang espiritu. Many churches sing, "Oh how I love Jesus." But in reality, there is very little love in their hearts. No? Maayo kayo kanta. I love Jesus, pero sa kasing-kasing hindi nyo tinuoy. Naroon artista na ba? Sa entablado nga likanta diha sa church, pero mo kasing-kasing hindi tinuoy nga di ko mas Ginoo. Sama siya, tigpakaw din nun. If we love Him enough to seek His blessings, He will enrich our lives. Nindot yun ang dagan sa itong kinabuhi. No, kung ato isik ang blessing sa Ginoo. Pinakadako nga blessing sa Ginoo. Spiritual blessing. Kung sa inyo, be not drunk with wine, but be filled. No? But be filled with the Spirit of God. Pinakadako nga blessing. So ato ba na? No, ato nagisik sa ato sa galing, no? Ang mga espirituhan na panalangin. Kasi kwarta rin ito niya pa sige. Saktong ng kwarta kaya pala kita bugas. Pero kadako na lang ito ang pinakadako nga panalangin. Priority na ito ang kwarta. Ano yun, mamata din takabugas ng simbatan. No? Kita kwarta ng simbatan. Kita panuwa tayo kwarta, kaya tunyata sa piring. Ang sikay ito ay, yawa ito lang ang dobigo. Sakto na may sikay ito, pero we have to balance. Tagaan mo tayo, kung Ginoo. Pag-seek sa blessing, yan niya. Kaya kalima, to separate from the world. Sika to the last. To separate from the world. So kung mahal na to ang Ginoo enough, kailangan you have to separate from the world. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Corinthians chapter 6 verse 17. Verse 17. Wherefore come out from among them and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Mas muna pagbasa, wherefore come out from among them and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Separation. Now, separate from the world. Kung mahal na to ang Ginoo, kailangan pahimulag ta sa mabutan ng kalibutan. Worldliness. Worldliness. When a person gets saved, they start walking a new road. Tuwas lang ta, kailangan mo bagutang creation, kailangan mo lakaw putos bagong dalan. So, doon ay separation. No? A person makes a profession and never changes their walk of life, there is nothing to their profession. No, kung tinuray tang luwas, no, Kristohanon ta, na born again ta diha sa Ginoo, unya, way kausaban sa atong paglakaw sa Espirituhano atong kinabuhi. So, there's something wrong. There's something wrong. So kinahanglan kinahanglan ang separation sa kalibutan. Kung sa inyo sa Ginoo, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So kinahanglan
and separation. O katapusan, kung love na to ang Ginoo, to honor His Son. Revelation chapter 4 verse 11. Revelation chapter 4 verse 11. Ngayon sa verse 11, Revelation, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. No, kung love na itong Ginoo, we have to honor the Son of God. No? To honor the Son of God is a great privilege. We should honor Him by trusting Him. We should honor Him by telling of Him. We should honor Him by testifying of Him. We should honor Him by thinking of Him. We should honor Him by triumphing in Him. Yes, there is the need for us to examine ourselves continuously and ask ourselves, do we love the Lord enough? So kung mahal na ito ang Ginoo, we have to honor His Son, the name of our Lord Jesus Christ. So for closing, do we really love the Lord enough to read His Word? Importante kayo ang tulong sa Ginoo kung mahal na ito siya. To go to His house at pagsimba kung mahal na ito siya. To love His people, kung mahal na siya, umaon na ito ang matagusan. To seek His blessings, ang pinaka-main na panalangin sa Ginoo. Espirituhan ng mga butang at pangipangita. Kasi mga material na butang na itong diapas, hindi priorities na itong binabuhi. To separate from the world, no? Importante kayo hindi mo compromise. No? Kung mahal na ito ang Ginoo, di kaya na ito, hindi ka makakompromise. Yun ang separation, ikan sa kalibutan. Then, to honor His Son. No? Ako sa pagbalik in Revelation chapter 4, verse 11, in the beginning of verse, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Ang ngalan ng Kristo. Unang nahigugma ang Ginoo nato. Pagkinalan po ng bawas sa itong pahigugma, response na ito, pahigugma sa Ginoo. Ang Lord, thank you guys mo kayo. Salamat Lord, na